Alright, mega love shoutout. Good afternoon, Mabsat. Ito, pag-usapan natin mga pro-Duterte senators. Nako, kanya-kanya nasa kanilang takot. Matapos kay Marcoleta, posibleng iisahin na sila. Diyos ko po, pakinggan nga natin ito kay Attorney. Kabado na mga pro-Duterte senators. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Lalo na si Robin Hood, Diretso sa kabadong-kabado, ICC pa man din maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Itong mga senador din na pro-Duterte, windang na din sila. Di na alam gagawin Windang ng mga na. pro-Duterte senators. Oh, Tragis. tingnan nyo ha. Nakikita nyo ba si Bongo? Wala, Nakikita nyo ba si Bongo? missing Ang in action. nagsasalita lang dun sa stage, si Cayetano at saka si Amy Marcos. Saka siyempre si Marcoleta. Ha? Wala si nakikita nyo ba si Loren Legarda? Wala. Oh, hindi nagsasalita doon. Bilyar, wala. Yung natitira na lang na mga senador ng Duterte, siyempre wala na. Siyam sila, di ba? Siyam. No? Leopard went dark 3 hours ago. Siyam sila. 11 yan. Kaya lang siyempre si Bato nagtatago. si Jinggoy nakakulong. Di-9 na lang sila. 9. Ngayon yung 9 na yan, si Marcoleta may kaso. Mawawala na rin yan sa susunod na araw. Makukulong na yan. Makukulong na talaga, Attorney. Si Bongo, hindi mo rin makita. Kasi para kay Bongo, ayaw ko na munang sumama dyan sa na yan. May problema din ako. Baka lumabas na yung arrest warrant. Arestuhin din siya. O yan, si Bongo yan. Si Robin Padilla, iniimbestigahan na siya dun sa pagpatakas kay Bato. Iniimbestigahan na siya. Ang medyo malakas ang loob si Amy Marcos. Kasi ang iniisip siguro ni Amy Marcos, mabait naman si Bonggit. Tawag niya sa kapatid niya kay Bongbong, kay PBBM Bonggit eh. Mabait naman yan si Bonggit, hindi ako kakasuhan yan. Hindi ako kakasuhan yan. Yun siguro yung iniisip ni Amy Marcos. Pero malinaw, nagkakanya-kanya na ngayon yung mga DDS na mga senador. Wala. Ang nagsasalita na lang doon sa rally ng INC si Amy Marcos, si Cayetano at saka si Marcoleta. Siyempre si Cayetano, alangan namang hindi siya magsalita doon. Siya ang leader nila eh. Pero si yung magkapatid na Bilyar hindi mo na makita, Hindi mo na makita. Bakit hindi mo makita yung magkapatid na Bilyar? Ay marami rin silang problema eh. Marami ring problema yung mga Bilyar. May mga kaso sila sa DOJ, ongoing ang preliminary investigation. Yung mga negosyo nila, ang daming kasong kinakaharap. Insiders trading, manipulation ng mga shares, overvaluation ng mga properties. Ano yun? Tambak yun. Tambak yun, mga kabunyog, mga kababayan. Baka, ito pa baka, itong paglitaw na ito ni Bunuan bilang state witness, baka magtestigo pa si Bunuan kay Mark Villar. Siyempre maraming nalalaman si Bunuan. Pagdating niya, pag-upo niya bilang DPWH Secretary, pwedeng sabihin niya yung mga natuklasan niya na pinaggagawa nila Mark Villar nang si Mark Villar pa ang Secretary. Diba? Ang Secretary ng DPWH panahon ni Duterte, si Mark Villar eh. Kailan ba nagsimula o lumaganap ng todo itong mga flood control na ito? Kay Duterte pa, nagpatuloy lang sa ilalim ni PBBM. Di ba? Di ba? Ano yan, mga kabunyog? Kaya yung mga Bilyar, nakita na nila yung nangyari kay Chis Escudero eh. Nakita na nila yung nangyari kay Joel Villanueva. Tapos si Marcoleta, sa totoo lang,
Si Marcoleta siguro hindi niya rin maisip na talagang posibleng arestuhin at makulong. Bakit? Aarestuhin ba naman ako? Kakasuhan ba naman ako? Iglesia ni Cristo ako. Maimpluwensya ang kinabibilangan kong sekta ng relihiyon. Hindi ako basta-basta magagalaw. O, siguro ganyan yung iniisip ni Marcoleta eh. Pero dito makita, hindi. Hindi. Talagang ang latest na statement ni Ombudsman Boying Rimulya, sabi niya walang nabago. Tuloy ang kaso, 'di ba? Nothing has changed. We will file the case. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Yung palang nangyari kay Jinggoy, kitang-kita na nila, wala sila, hindi sila makapurma doon kay Jinggoy. Hindi sila makapurma. Iniskorta na lang ni Marcoleta sa ni Amy Marcos tapos ni Peter Cayetano si Jinggoy para naman ipakita na hindi nila ito pinababayaan. Pero hindi siguro iniisip ni Marcoleta na kakasuhan siya. Akala niya mga ano lang 'yon, mga bluff lang 'yan. Bluff lang 'yan. O ngayon kakasuhan talaga eh. Hindi, sa totoo lang. Ay siyempre, yung iba pang natitirang senador diyan na may mga problema tulad ng magkapatid na Villar, dami nilang kaso sa DOJ. Huwag nilang sabihin na inimbento na naman. Yan ang problema diyan. Pag kinasuhan si Mark Villar sa si Camille Villar, sasabihin na naman nila inimbento, gawa-gawa na naman yung kaso. SEC ang nun. Securities and Exchange Commission, insiders trading sa manipulation ng mga manipulation ng mga shares. Overvaluation ng mga properties. Krimen yun sa security, sa corporation code, bawal yun. Kaya problemado yung kampo ng Duterte. Yung mga senador nila, ngayon nila nare-realize seryoso pala to. Mabigat pala to. Tapos ng maligayang araw. Hindi yata. Yung sinasabi ni Cayetano, pagkatapos ni Marcoleta, malamang iisa-isahin. Pagkatapos po ni Senator Marcoleta, isa-isahin na po kami. Talaga naman. Pero ang problema kasi sa kanila, hindi naman gawa-gawa yung mga ebidensya eh. Hindi naman gawa-gawa yung mga ebidensya. Seryoso talaga eh. Halimbawa si Marcoleta. Yung ebidensya kay Marcoleta, siya naman ang pinanggalingan eh. Di ba? Sa kanya naman ang galing yan. Agree. Tapos si Robin Padilla. Ang kaso ba ni Robin Padilla nakakaharapin ay gawa-gawa lang? Imbento? Hindi. Pinatakas niya naman talaga si Bato eh. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kaya ang problema talaga, ang problema ng kampo ng mga Duterte, itong mga senador na kampo kay Duterte, sasabihin lang nila pinupolitika sila. Sasabihin lang nila gawa-gawa lang yung mga kaso. Hindi. Hindi gawa-gawa yan. Yung kaso ni Padilla, tinuluyan, hindi gawa-gawa yan. Kasi totoo namang pinatakas nila si Bato de la Rosa. Diba? Anong kaso yon? Obstruction of justice. Sasabihin mo ba na gawa-gawa lang yung obstruction of justice? Si mga Villar, hindi naman gawa-gawa yung kaso nila. Securities and Exchange Commission ang nagkaso sa kanila. Diba? Kaya ngayon, anong ginagawa ni Robin Padilla? Bagamat available naman yung kay Padilla, pero problema pa rin yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, yung magkapatid na Villar, may problema rin sila. Sa susunod yan, si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano, malamang maiimbestigahan na rin yan. Kaya ito mga kabunyog, hindi naman yan pamumulitika eh. Hindi yan. Ang mahirap yung gawa-gawa yung mga kaso. Ang mahirap yung inimbento ang mga ebidensya. Katulad ng ginawa nila Duterte kay Laila de Lima. Yun ang napakasama. Pero kung itong kay halimbawa, ito bang kay Marcoleta, inimbento ba to? Hindi. Hindi. Siya naman ang nag-provide ng mga ebidensya laban sa kanya. Nasubrahan yung kanyang arogansya. From Doha, Qatar. Pag nagsasalita si Marcoleta, alam mo, Jen,
Alam mo, Jen, yun. Yun ang problema. O ngayon, ang ginamit kay Marcoleta, yung mga sinabi niya rin. Di ba? Hindi niya na mababawi yun. Ano yan? Laban-laban, bawi-bawi. Tapos si Padilla, kakasuhan niya ng obstruction of justice, gawa-gawa na naman bang ebidensya? Hindi. Pinatakas nila naman talaga si Bato de la Rosa. Ano ang palusot ni Padilla? Naglakad lang. Ano lang naman, nakiusap lang naman sa akin, kisabay daw paglabas niya. Pauwi na daw siya ng bahay. Nagsabi daw si Bato de la Rosa, "Pre, pwede bang makisabay?" Anong klase? Yan mga kabunyog mga kawan. Kaya itong mga pro-Duterte na mga senador, windang sila ngayon. Windang na. Windang sila. Hindi, sa totoo lang. Yun. Kaya ano ito, mga kabunyog mga kababayan. Sabi ni Cayetano, iisa-isahin daw sila. Tapos si Amy Marcos. Si Amy Marcos nagsabi na si Yussi Claire Castro. Imbestigahan yan. Si Amy Marcos. Kasi kapatid yan ng Pangulo pero nagkakalat ng fake news. Pangalawa, ang mga sinasabi niya, ang mga talumpati ni Amy Marcos ay naghahasik ng galit. Kumbaga, ginagalit niya ang taong bayan laban sa administrasyon ng kanyang kapatid. Dapat daw imbestigahan na yan. Yun. Yun ang yun. Mukhang gagawin na yan ng NBI. Iimbestigahan na yan si Amy Marcos. Lagas na Kaya talaga mga sila. kabunyog mga kababayan. Alright, so yun nga masat, no? Windang na yung company. Puto, sinang maiiwan doon? Amy Marcos, si Ligarda, tsaka si Pia. Kasi yung magkapatid na Villar, may problemang kaso. Si Robin, tsaka si Boy 10K, may kaso din. Naku, wala, lagas talaga. Naku po. Siya, punta natin si attorney, sorry, hindi pa si attorney, si professor. Nag-live na naman siya kanina. So, panoodin natin yung next. Here we go.